private at bilateral meetings ang dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore bago ang inaabangang pagbibigay niya ng talumpati sa Defense Summit. Para sa iba pang detalye, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña live mula sa Singapore. Gerard, anong latest dyan? Nakatakdang magkaroon ng mga private meetings ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang araw ng kanyang working visit dito sa Singapore. Inaalam pa natin yung detalye ng mga private meetings na yan mula sa palasyo o sa kanyang mga miyembro ng delegasyon. Pero bukas ay magkakaroon ng meeting si PBBM, kasama naman ang bagong Prime Minister ng Singapore na si Lawrence Wong. Nauna nang sinabi ng Embahada ng Pilipinas dito na wala silang inaasahang malaking pagbabago sa mga pulisiya ng Singapore at sa relasyon nito sa Pilipinas kahit pa may bago ng Prime Minister. Magkakaroon din ng bilateral meeting si PBBM kasama si Lithuanian Prime Minister Ingrida Shimonaite na nasa Singapore din. Magtatapos ang pagbisita ni PBBM sa Singapore sa pagdalo sa taunang IISS Shangri-La Dialogue. Ang dating Singapore Prime Minister na si Lee Hsien Loong ang nag-imbita sa kanya para magsalita sa prestiyosong pagtitipon ng mga defense ministers at eksperto sa buong mundo para talakayin ang mga issue patungkol sa seguridad. Bukod kay PBBM, nakatakda ring magsalita sa Shangri-La Dialogue si Indonesian President-elect Prabowo Subianto at si US Secretary of Defense Lloyd Austin. Ayon sa impormasyon na kalap natin, sa linggo naman magsasalita ang kinatawan mula sa pamahalaan ng China. Pero hanggang June 1 lang dito sa Singapore si PBBM at bukod sa keynote speech niya ay inaasahan din na magsasagawa ng bilateral talks ang Philippine delegation kabilang na si Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanyang mga counterpart. Ruth, inaasahan naman dumating ngayong araw dito sa Singapore si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Gavan at ilan pang government officials. Ruth. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.